Tungkol naman sa mga OFW, ang prediksyon niya ay may sinunog daw at pinatay na OFW. Bilang po 2024, nag-relax lang konti. Ito naman, bumalik na naman yung 2022 sa 2023, pinagsama sa 2024. Maraming OFW na biktima ng krimen. At meron dito na, Diyos ko day, OFW ito, sinunog yung katawan niya. Sinunog siyang buhay. At eto nga, may nabalita sa Kuwait na isang Kuwait citizen, inamin na pinatay niya ang kasambahay niyang Pilipina at sinunog at binaon sa kanyang garden. Ngunit nang dahil sa guilt or konsensya, ay inamin ng nasabing Kuwaiti ang krimen na ginawa niya. Saan mo naman nakuha yung information mo na sinunog yung kabayan natin? Paano mo nasabi na siya yung tinutukoy sa prediksyon ni Rudy Baldwin? Ang linaw ng sinabi ni Rudy Baldwin na yung OFW umano na pinatay at sinunog ng buhay ay mangyayari pa lang sa taong 2025. Bakit mo dinikit yung isyung napatay sa Kuwait, sinunog mo pa? Hindi naman sinasabing sinunog. Investigador ka ba? Ayan tayo So gagawa ka ng content. Papakalat mo, tapos pag mali, magagalit kayo pag tinama kayo. Tapos sasabihin nyo, dinadown kita, hinihila kita pababa dahil tinatama kita. Gaya ng mga followers mo, ganyan din ang sasabihin. Sige, ganito na lang ha. Ano kaya mararamdaman ng pamilya ng OFW yung pinatay sa Kuwait kung mapanood ang video mo? Ngayon pa lang nag-aalala na sila, umiiyak na, na-trauma na. Dinagdagan mo pa. Paano kung ikaw yan, nangyari sa'yo, o kahit kanino dito, tas gawan ng content yan ng ibang tao na hindi naman totoo, walang basihan, walang ebidensya, umiiral pa, gumugulong pa yung ebidensya, naglabas kayo ng statement na pinatay ng buhay na sinunog, tas nilibing. Yan tayo I'm not expecting you na mag-sorry ka. Kung gagawa ka ng video, sigurado patama sa akin yan. Di na bago yun. Gaslighter ka pa rin. Magbago na